Good day guys, nagbabalik sa pag-vlog, Delzy TV here. Sobrang tagal kong nawala sa YouTube, sana pagpasensya nyo na yung matagal kong hindi pag-upload. So ito na nga guys, bumili tayo ng Honda ADV 160 at hindi ko na hinintay yung 2025 model. Yung ADV 350 at 750 lang kasi yung papalitan nila ng specs. Pero sa ADV 160 ay same na same lang katulad sa mga earlier model na 2023 at 2024. Tanging kulay lang ang madadagdagan sa ADV 160 na makikita nyo ngayon sa screen. Medyo nagandahan din ako sa kanya guys kasi nga kakaiba siya kapag nakita mo sa kalsada. Pero ang mas nanaig talaga sa akin is yung color white. Hindi ko na para isa-isahin yung specs ng scooter na to dahil matagal na nga ito sa market at kaparehas lang din naman nito ang makina ng PCX 160. Pero dahil magkaiba nga sila ng design, kaya magkaiba rin sila ng takbo at feeling kapag dinadrive na. Kahit na may mga bagong labas sa scooters ang Yamaha na NMAX Turbo at Aerox Turbo ay hindi pa rin ito nilalabas sa Philippine market. At kung ilalabas man yan ay sobrang hirap magkaroon ng stock niyan katulad nung dating sa PCX 160 at ADV 160. Aabot yan ng 2 to 3 months bago magkaroon talaga ng steady stock sa mga kasa. At para nga sa video na ito ay share ko sa inyo kung bakit ADV 160 ang pinili kong scooter ngayong 2025. Una guys ay availability ng scooter. Kahit saan kasa ka na tumingin ay meron silang stock na ADV 160. Yung pinagbilhan ko kasi na kasa guys ay wala silang stock na ADV 160. Sold out talaga. Pero dahil nga mabilis lang makakuha ng stock, kinabukasan ay nagkaroon na agad sila. Oo nga pala guys, kung naghahanap kayo ng agent na masipag mag-update, masipag mag-asikaso, i-contact nyo lang si JV Messina. Makikita nyo dyan sa screen yung number niya. Noong unang beses ko na drive yung ADV 160, sobrang nagulat talaga ako sa torque niya. Kasi sobrang lakas ng hatak. Sa iba ko kasing napapanood na videos na review tungkol sa ADV 160, may mga nagsasabi na malata daw or mahina yung arangkada. Pero para sa akin, kapag gamit ko yung ADV 160, sobrang nalalakasan talaga ako sa arangkada or torque niya. Partita guys, break-in pa yung motor ko kaya talagang alalay lang ako sa pagpiga ng throttle. At share ko lang din sa inyo guys, nakadepende rin kasi yung arangkada ng motor sa body weight natin. So kung medyo mabigat tayo, medyo talagang lalata yung arangkada ng motor natin. Pero ang weight ko lang naman is 95 kilo. So kung mas mababa ka doon sa 95 kilo is talagang sulit na sulit mo yung arangkada ng ADV 160. Para sa handling naman is sobrang gaang guys, napakaganda, napaka-smooth. Mapa city driving or off-road man yan. Kung sa city driving mo man siya gagamitin, napakadali niyang isingit-singit. Kahit na mga tight na liko ay kayang-kaya niya. Kung sa ibang motor guys ay umaatras pa para lang makasingit kapag napasobra ng abante. Itong ADV 160 sinasabi ko sa inyo guys, kayang-kaya niya yon guys. Tight corners, tight left, tight right, kayang-kaya niyang isingit-singit. Of course guys, ADV 160 itong pinag-uusapan natin, kaya kayang-kaya rin niya sa off-road. Kahit na uneven road yung hindi pantay na kalsada or may mga bato sa daan, ay kayang-kaya mong mabalance to. Dahil nga napakagaang ng handling niya na kayang-kaya mo siyang i-balance kahit na hindi pantay yung kalsada. Basic. Siyempre, ang pinaka nagpaangat sa ADV 160 compare sa ibang mga kabracket niya na scooters ay itong suspension niya. Talaga nga namang totoo ang sinasabi ng karamihan na napaka-smooth ng suspension na to guys. Iba talaga nagagawa ng magandang suspension sa pagdadrive. Kahit na malubak ka o matagtag yung daan ay sobrang smooth pa rin. Pero abangan nyo sa mga susunod na video natin guys, meron tayong gagawin sa shock niya. Para mas maging smooth yung rebound niya, gusto ko kasi talaga guys yung dahan-dahan na umaangat yung shock natin kapag nalulubak or nahahams tayo. Pero kung stock na suspension lang ay okay na din talaga yung Showa shock ng ADV 160. Kahit na wala ka ng palitan, nakadepende na lang talaga sa rider's preference. Ngayon guys, naninibago pa rin talaga ako sa ground clearance ng ADV 160. Yung dati ko kasing motor na PCX 160, kahit na humps lang ay sumasayad talaga. Lagi akong kinakabahan na baka mabasagan ako ng makina at talaga magagastusan ako ng pera. Pero dito sa ADV 160 guys, kahit naidaan mo sa gutter or may madaan ng kamalaking bato, ay kaya-kaya niya talagang lampasan na hindi ka na out of balance. At syempre, ang labanan ngayon sa Philippine market ay ang gas consumption, kung gaano ba katipid yung scooter na bibilin mo. Etong ADV 160 ay naglalaro siya sa 45 to 52 kilometers per liter. So sobrang tipid niya guys. Nakadepende na lang talaga yung gas consumption sa driving habit ng rider. Kung mabomba ka or mahilig ka magwalwal, talaga mas tataas yung konsumo mo ng gas. Pero kung katulad kita na tamang chill na lang, ayaw na ng racing or sa stoplight hindi ka na pala bomba, ay talaga mas makakatipid ka sa gas kapag gamit mo tong ADV 160.
Pero para sa akin guys, itong ADV 160 ay hindi na talaga siya pang racing na variant. Kasi nga itong ADV 160 ay para na lang sa mga rider na gusto na lang talagang mag-chill ride or gustong mag-long ride. Pero kung gusto mo ng motor na pang racing, baka itong ADV 160 ay hindi pa para sa'yo. Kasi marami pa na may ibang scooters na pang sport talaga yung pang racing, na pang racing na katulad ng Yamaha Aerox. At ihabol ko lang din pala guys, off-road ready na rin tong ADV 160. Alam ko namang alam nyo na yon, kaya nga umangat yung ADV 160 dito sa Philippine market. Kasi alam naman natin dito sa Pilipinas, mas madalas kang makakadaan sa mga uneven roads kumpara sa mga patag na daan. Lalo na ako, para sa akin ay nakatira ako sa Lubacan, Bulacan pala, na alam naman natin nakilala yung Bulacan sa mga uneven roads or lubak-lubak na kalsada. Kaya para sa akin, best buy talaga sa akin yung ADV 160. Ang isa pa na gustuhan ko ay speedometer gauge niya guys. Sobrang pogi, sobrang linis niya lang tignan. Pero makikita mo lahat ng gusto mong malaman na information sa motor mo. Lalo sorry. So, yun nga, speedometer gauge. Lalo na yung RPM gauge at yung voltmeter niya na hindi mo na kailangan ng palagay pa ng cost of voltmeter or yung iba pang aftermarket para lang makita mo yung voltmeter mo or RPM gauge mo. So, para sa akin, +1 talaga yung makikita mo na lang information na yon sa isang screen. At ang hindi pwedeng mawala sa akin ay yung malaking seat compartment. Dahil nga as a vlogger, kailangan ko magdala ng tripod, camera bag at kung ano-ano pa, lalo na kung maglo-long ride or meron akong pupuntahan na ibang lugar. Nasanay din kasi ako sa dati kong motor na meron malaking compartment. Syempre, mahihirapan tayo mag-adjust kung biglang mawawala yon. Kaya talagang pumasok sa isip ko yung ADV 160 dahil halos kaparehas lang niya yung PSX 160 na may malaking compartment. At last but not the least guys, yung looks talaga ng ADV 160, sobrang naiiba siya sa mga scooter na nasa Philippine market ngayon. Sobrang ganda ng tindigan niya, kahit na i-all stock mo lang siya, talagang lalaban siya sa mga motor na dumidiin sa kalsada. Sobrang masculine ng motor na to, sobrang dami niyang cutouts. Sobrang nanibago ako dahil sa PSX 160 ko dati ay sobrang smooth lang ng mga edges. Pero dito sa ADV 160, sobrang tapang, sobrang masculine talaga ng mga cutouts. Lalo na yung fuel tank niya na may magandang design. Kapag kinumpara ko sa PSX 160, talaga mas maganda yung ADV 160 na design sa fuel tank. Yung fuel na cap, yung lid, sobrang pogi talaga nun. Dahil nga mas gusto ko na ng aggressive looking na scooter, kaya mas pinili ko na yung ADV 160. At oo nga pala guys, share ko lang sa inyo, meron ako nilulutong content para sa ADV 160 natin. Para sa mga gusto rin maglabas ng ADV 160, yung gusto nilang maprotektahan agad yung motor nila. Ayan, shoutout kay Gracie Works. Ayan, meron kami nilulutong content para sa ADV 160 natin. So abangan nyo yun guys sa mga susunod na video ko. So dito ko na rin tatapusin tong video na to. Yun na yung lahat na nagustuhan ko sa ADV 160 guys. Kaya yun yung binili ko ngayon 2025. So abangan nyo pa guys yung mga susunod na i-upload kong video tungkol sa ADV 160 natin. Desi TV out.